Ito ang reading mo, Cancer. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Chariot. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung marami kang natutunan sa buhay mo and ginagamit mo yun na motivation para maabot yung mga pangarap mo. Marami kang lesson na nakuha doon. At the same time na pwede mong gamitin sa mga dumarating sa buhay mo ngayon. Ang mensahe ng card mo, may justice dito na parating, some of you, clarity. You need to balance yung mga situation sa buhay mo para hindi ka ma-exhausted. May blessing na darating and some of you minamanifest mo yung financial blessing or opportunity na gusto mong matanggap sa buhay mo. Some of you pwedeng ikaw yung magbibigay or may darating na regalo dito. Nakikita ko na andun yung kagustuhan mo palagi na maabot yung mga dreams mo. And merong nagbibigay sa'yo ng magandang advice or payo na very helpful para sa'yo, na maganda yung binibigay ng tao na payo para sa'yo. Nakikita ko dito na you feel connected pa rin dun sa past, either sa situation or dun sa tao. Some of you, nandun yung addiction and obsession sa isang bagay. May parating dito na long-term emotional happiness. Andun yung masaya ka, nakasama mo yung mga mahal sa buhay mo. Masaya ka na andyan sila palagi para ibigay yung pagmamahal or iparamdam sa'yo yung pagmamahal na gusto mo. At ganun ka rin sa kanila. Andun yung may mga desisyon kang pinag-isipan na gusto mong gawin sa buhay mo pero nahihirapan kang gumalaw right now. Or hindi ka makapag-umpisa. Meron ditong darating na celebration. Some of you pwedeng magkikita or magkakaayos. Gustong-gusto mo yung tumutulong ka. Lalo na doon sa mga mahal mo sa buhay. Some of you may tao na gustong bumalik sa buhay mo. Clarify natin justice. Minsan, hindi lang tao na nakarelasyon mo yung gustong bumalik sa buhay mo. Either malapit sa puso mo na gustong makipag-ayos or pwedeng pamilya na malapit sa'yo na nagkaroon kayo ng hidwaan. 4 of Cups and 7 of Swords. Nakita ko dito na you're taking a risk. Ayaw mong pagsisihan kung ano yung hindi mo nagawa na nakita mong pwedeng makatulong doon sa sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Some of you may offer na darating dito pero alam mo naman kung ano yung dapat mong gawin at ibibigay mo yung justice na kailangan doon sa sitwasyon. Clarify natin ang the Hierophant. The Hierophant and 6 of Wands. Nakikita ko yung success na darating para sa'yo. And ito yung gustong-gusto mong mangyari or makamit sa buhay. Clarify natin ang 10 of Cups. 5 of Pentacles and Queen of Wands. Sobra kang nalungkot. Or may nararamdaman ka dito na negative feeling dun sa situation. Pero iniisip mo na masaya ka kung ano yung meron ka.
and gagawin mo yung lahat ng paraan para mapaunlad yung buhay mo at maibigay sa mga taong mahal mo yung mga pangarap mo. Some of you sometimes na bibitin sa pera pero andun yung pagsusumikap mo. Hindi ka hihinto na maabot yung pangarap mo dahil gusto mo yun na maibigay yung mga gusto ng iyong mahal sa buhay or yung mga pangarap mo na mapaunlad yung pamumuhay mo at maibigay yun sa kanila. Clarify natin ang Three of Cups. King of Wands and Judgment. Andun yung itong tao na to, gusto niyang magkaayos at magkita. And andun yung desisyon na kailangan mong gawin. Some of you, andun yung passion mo na gagawin mo lahat para makuha yung para sa'yo. And may celebration dito na parating. Clarify natin ang Ace of Pentacles. Four of Wands and Eight of Wands. May opportunity na papasok sa buhay mo at magbibigay ng blessing para sa'yo. At magkakaroon doon ng magandang reunion or kasiyahan. Some of you may darating dito na text, chat, or email na pwedeng blessing para sa'yo. Clarify natin the Devil. Pwedeng proposal or engagement. Nine of Wands and the Hermit. May nakikita ko dito na iniisip mo, na naalala mo sa buhay mo sa past. And nandun yung magulo, masakit, masalimuot. Pero nalagpasan mo. Bumangon ka pa rin kahit ilang beses kang nag-fail doon. Clarify natin ang The Hangman. The Tower and Three of Pentacles. Nagkaroon ng paghiwalay doon or pagtatapos, may papasok dito na new beginning, which is aayusin mo, gagawin mo yung kaya mo doon sa situation, pero hindi ka pa handa. Clarify natin ang Six of Cups. Wheel of Fortune and the Fool. Nag-end yung cycle, may new cycle na papasok. At the same time, may new journey ka dito. Andun din yung harmony and peace of mind. Some of you, may past person na babalik sa buhay mo at magkakaroon ng pagsisimula dito. Pwedeng nasa malayo yung tao. Andun yung new journey na gustong simulan nitong past person na to. Some of you, gusto mong tumulong sa iba kasi iyon yung nagbibigay sa'yo ng peace of mind. And ito yung hakbang para sa'yo na gusto mong umpisahan sa buhay mo. Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. Daydream. You will more easily hear and receive our messages if you daydream regularly. Relax and open your mind to receiving without directing your thoughts. Just notice any feelings, visions, or ideas as if you were watching a movie. This is the set of creativity. Ang mensahe ng iyong gabay na kapag may mga gusto kang matupad sa buhay mo, yung pagmamanifest, isa yun sa pwedeng makatulong para sa'yo. Yung parang nanonood ka or nanonood ka ng isang movie na ikaw yung nandun yung character na yun, yung pinaka-main character, at isipin mo palagi na kung ano yung gusto mong mangyari. Iyon yung isipin mo na ilagay mo yung sarili mo doon. And kung ano yung mga pangarap mo, i-attract mo yun, ilagay mo sa iyong isipan, sa iyong puso, para iyon yung darating para sa'yo. And kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, pag sumikapan mo lang yun, syempre kailangan mo rin na gawin kung ano yung makakaya mo dun sa mga
pinagdadaanan mo. At pagsumikapan mo kung ano yung pwede mong maitulong para mapaunlad yung buhay mo. At magdasal lang palagi para matupad mo yung mga pangarap mo. At itong yung reading, Cancer, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.